Kung iniisip ninyo na huli na ang lahat para maging mas masigla at sensual pagkatapos ng edad 6 na, mali po ang paniniwalang ipinasa sa inyo. Karamihan sa ating mga kababaihan ay inaakala na ang pagtanda ay nangangahulugang lahat ng bagay ay magsisimula ng humina. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na kahit pagkatapos ng sista, ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring magpanibago, totoo, at nasusukat na pagbabago sa pinakapersonal at pinakamakapangyarihang paraan. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng mga kababaihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang libu-libong kababaihan, mga babaeng tulad ninyo na inakalang huli na ang lahat upang maibalik ang kanilang kumpiyansa, kasiyahan, at oo, maging ang pakiramdam ng paninikip at koneksyon. Hindi ito tungkol sa mga gimmick o mga pangakong walang laman. Ang tatalakayin ko lamang ay ang mga bagay na dumaan sa klinikal na pag-aaral, sinuri ng mga kapwa-eksperto at napatunayang epektibo. Heto po ang diretsahang usapan, hindi ninyo kailangan ng mapanganib na operasyon at hindi ninyo kailangan ng mga systemic hormones na may mahabang listahan ng mga posibleng side effect. Sa katunayan ng ilan sa mga pinakamabisang paraan upang maibalik ang kalusugan ng inyong ari pagkatapos ng isis ay nakakagulat na simple, ngunit kadalasang hindi napapansin ng karamihan sa mga doktor. Bakit? Dahil iilan lamang ang nagsasalita tungkol sa kung ano talaga ang gumagana at mas kakaunti pa ang direktang nakikipag-usap sa mga kababaihan sa ating edad. Sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa 7 pamamaraan na suportado ng agham upang mapabuti ang inyong sensual na kalusugan ng ligtas, natural at epektibo. Lahat ay partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang higit sa 60. Kung kayo man ay humaharap sa mga pagbabago pagkatapos ng menopause, mga isyong may kinalaman sa kalusugan o gusto nyo lang maramdaman muli ang dati ninyong sarili para po ito sa inyo. At hindi ninyo hinahabol ang kababawan, binabawi ninyo ang inyong sigla, dignidad at kumpiyansa. Ang ika-4 na paraan pa lang ay nagpabago na sa buhay ng marami at mga minuto lamang sa isang araw ang kailangan. Ngunit huwag po kayong magmamadali. Ang bawat isa sa 7 pamamaraan na ito ay nagpapatong-patong at kung makaligtaan ninyo, kahit isa, baka mawala sa inyo ang pinakamagandang pagkakataon upang umunlad hindi lamang sa sensasyon, kundi pati na rin sa inyong pagpapahalaga sa sarili. Bago tayo magsimula, kung nakita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung mayroon kayong iniisip na maaaring mapabuti pa, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas makabuluhang nilalaman para mismo sa inyo. Ngayong alam na ninyo na posible ito at ang edad ay isang numero lamang, isa-isahin natin ang 7 pamamaraan na napatunayan ng siyensya na makakatulong sa inyong maibalik ang inyong sensual na kalusugan ng ligtas, natural at may kumpiyansa simula ngayon. 1. Pagsasanay sa mga kalamnan ng pelvic floor panloob na therapy. Noong una akong nagsimulang makipagtrabaho sa mga nakatatandang kababaihan, mahigit 3 dekada na ang nakalipas, naaalala ko ang isang babae, isang tahimik, ngunit determinadong si 15 taong gulang na nagngangalang Teresita na tumingin sa aking mga mata at nagtanong, "Dra De La Paz, huli na ba para sa akin na bumuti muli ang pakiramdam?" Hindi niya tinutukoy ang pagbabalik ng kabataan. Ang tinutukoy niya ay ang pagbawi sa isang bahagi ng kanyang sarili na nararamdaman niyang unti-unting nawawala. Tulad ng maraming kababaihan sa kanilang 60s o 70s, hindi siya naghahanap ng mga himala. Gusto niya lang maramdamang buo muli. Dito kami nagsimula sa pagsasanay sa mga kalamnan ng pelvic floor o Kegels. Maaaring simple pakinggan, ngunit ang pamamaraang ito ay isa sa mga pinakaluma at pinakamadaling paraan upang pasiglahin ang sensasyon at palakasin ang kalamnan.
At oo, may tunay na agham sa likod nito. Sa kaibuturan nito, ang pagsasanay sa pelvic floor ay umaasa sa isang biolohikal na proseso na tinatawag na muscle hypertrophy. Tulad ng pagtugon ng mga kalamnan sa inyong braso sa pagbubuhat ng pabigat sa pamamagitan ng pagiging mas malakas at mas depinido ang mga kalamnan ng pelvic floor ay tumutugon sa pare-pareho at tiyak na ehersisyo sa pamamagitan ng pagiging mas masikip at mas tumutugon. Pinapabuti nito ang suporta para sa inyong mga pelvic organs, pinapataas ang daloy ng dugo at maaaring magpataas ng sensasyon sa panahon ng pagtatalik. Ang susi dito ay pagiging pare-pareho, hindi ang tindi. Isipin ito bilang pilates para sa inyong pinakapribadong grupo ng kalamnan na katuon matatag at hindi ka panipaniwalang malakas sa paglipas ng panahon. Ang mismong teknik ay diretsyo. Una, kailangan ninyong matukoy ang mga kalamnan. Ang pinakamadaling paraan ay subukang pigilan ang daloy ng ihi habang umiihi. Iyon ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor. Kapag alam na ninyo ang pakiramdam, maaari na ninyong gawin ang ehersisyo anumang oras. Pigain ang mga kalamnan na yon at hawakan ng 5 segundo. Pagkatapos ay mag-relax ng 5 segundo. Ulitin ito ng test hanggang 15 beses ng sunod-sunod na may layuning 3 set sa isang araw. Maaari ninyo itong gawin habang nagmamaneho, nanonood ng TV o nagbabasa. Hindi ito tungkol sa pagpiga ng buong lakas. Mas makakasama pa yon kaysa makabuti. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho at paggawa nito araw-araw ng may pasensya at respeto sa inyong katawan. Karamihan sa mga kababaihan ay nagsisimulang makapansin ng bahagyang pagbabago sa parehong pagkontrol sa pantog at sensasyon sa loob ng 8 hanggang 12 linggo. Hindi ito mga resulta na makukuha agad-agad, ngunit ito ay totoo at lubos na makakamit sa anumang edad. Ngayon maaaring nagtataka kayo, kung epektibo ito, bakit hindi ito alam ng mas maraming kababaihan? Simple lang ang sagot, hindi ito kaakit-akit. Walang magarbong aparato, walang tableta, at walang ibinebenta, isang pamamaraan lamang na nangangailangan ng pang-araw-araw na pangako. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ito gumagana, ibinabalik nito ang kapangyarihan sa inyong mga kamay, literal. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang mga kababaihan na hindi lang pisikal na lakas ang naibalik, kundi isang bagay na mas mahalaga, paggalang sa sarili at isang pakiramdam ng personal na kakayahan. Isang pasyente si Corazon ang nagsabi sa akin, binigyan ako nito ng isang bagay na pagtutuunan ng pansin araw-araw, isang paraan para mabawi ang kontrol sa aking katawan. Gayunpaman, habang ang panloob na therapy ay makapangyarihan sa sarili nitong paraan, maraming kababaihan ang gustong malaman kung paano mapapahusay ang kanilang mga resulta at gawin ang susunod na hakbang tungo sa nasusukat, pangmatagalang pagpapabuti sa pagkalastiko at kaginhawahan. Dito pumapasok ang ating susunod na pamamaraan, isang tool na masusing sinubok aprobado ng medikal at tahimik na nagbabago ng mga buhay sa buong bansa. Hindi lang ito ehersisyo, ito ay pagpapanumbalik na may siyensya sa likod nito. Handa na bang matuto pa? Ipagpatuloy natin. Kung kasama ko pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang paglalakbay na ito, mag-drop ng 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon tuklasin natin ang susunod na makapangyarihang hakbang. 2. Paggamit ng FDA-approved na vaginal dilators. Naaalala ko ang unang pagkakataon na ipinakilala ko ang isang set ng vaginal dilator sa isa sa aking mga matatandang pasyente. Ang pangalan niya ay Maria, siya ay 71 taong gulang, may pag-aalinlangan at nasubukan na ang lahat mula sa mga pampadulas hanggang sa mga cream sa loob ng maraming taon na may kaunting resulta. Ngunit may pahiwatig ng pag-asa sa kanyang boses noong araw na yon. Hindi niya gusto ng mga shortcut. Gusto niya ng isang bagay na totoo, isang bagay na nakabatay sa agham, hindi sa marketing hype. Kaya ipinakita ko sa kanya,
kung ano ang nakumpirma na ng medikal na literatura. Ang vaginal dilator therapy, kapag ginamit ng tama, ay maaaring humantong sa nasusukat, pangmatagalang pagpapabuti sa pagkalastiko at kaginhawahan ng tissue kahit sa mga kababaihang nasa kanilang 60s pataas. Ang dilator therapy ay hindi isang bagong konsepto. Sa katunayan, ginagamit na ito sa gynecology at physical therapy sa loob ng maraming dekada upang gamutin ang mga kondisyon tulad ng vaginal atrophy, ang pagnipis at pagkatuyo ng mga tissue pagkatapos ng menopause at vaginismus. Simple lang ang mga prinsipyo kapag nag-apply ka ng pare-pareho at banayad na pressure sa paglipas ng panahon, tumutugon ang katawan sa pamamagitan ng pagtaas ng daloy ng dugo at paghikayat sa tissue remodeling. Ang prosesong ito na tinatawag na mechanotransduction ay humahantong sa unti-unting paglawak at muling pag-hydrate ng tissue ng ligtas, natural at walang operasyon. Ang nagpapatingkad sa mga vaginal dilator ay ang kanilang katumpakan. Hindi tulad ng pag-asa lamang sa pagtatalik upang ayusin ang problema, pinapayagan ng mga aparatong ito ang isang kontrolado at unti-unting proseso ng pag-uunat na pinamamahalaan ninyo batay sa inyong sariling kaginhawahan at pag-unlad. Ang mga moderno medical grade na silikone na modelo ay makinis, komportable at may iba't ibang sukat. Marami sa aking mga pasyente ang gumagamit nito sa pribadong espasyo ng kanilang tahanan sa loob ng 10 to 15 minuto, ilang beses sa isang linggo habang nagre-relax o nakikinig ng musika. Ngayon, aaminin ko ang ilang kababaihan ay medyo kinakabahan sa ideya ng paggamit ng isang aparato sa simula. Ngunit ang mga nananatili dito ay madalas na nag-uulat hindi lamang ng pagbawas sa masakit na pagtatalik, kundi pati na rin ng isang nakakagulat na pagtaas ng kumpiyansa at pangkalahatang pagtingin sa sarili. Isang pasyente, si Ninita, ay tinawag itong kanyang personal na physical therapy na nagpapaalala sa kanya na hindi pa siya sumusuko sa sarili. Tumimo iyon sa akin dahil iyon talaga ang tunay na kahulugan nito, hindi lang isang pisikal na pagbabago, kundi ang emosyonal na pagpapanibago na nagmumula sa pagpiling maniwala na may kontrol ka pa rin sa iyong katawan. Ang mga resultang ito ay hindi lamang mga kwento. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral ang makabuluhang pagpapabuti sa kalusugan at kaginhawahan ng tissue kapag ang dilator therapy ay ginagamit ng tuloy-tuloy. At hindi ito para sa pagbabalik ng oras para sa kapakanan ng kababawan. Ito ay tungkol sa pakiramdam na naroroon ka muli sa iyong sariling katawan. Para sa mga kababaihan na nakakita ng mga pagbabago dahil sa pagtanda, panganganak o kahit na emosyonal na trauma, nag-aalok ang tool na ito ng isang uri ng tahimik na pagpapanumbalik na hindi kayang tugunan ng karamihan sa ibang mga paggamot. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, kung handa kayong mag-invest ng kaunting oras, bawat linggo ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring umangkop. Ang kakayahang iyon ay hindi nag-e-expire kapag kayo ay naging 60 o kahit 80. Ang pagpapanibago ay hindi laro lamang para sa mga batang babae. Ito ay para sa lahat ng tao. Ngunit ang dilator therapy ay simula pa lamang ng kung ano ang maiaalok ng modernong kalusugan ng kababaihan. Tinatanong ako ng ilang kababaihan, paano kung gusto kong mapabuti rin ang sensasyon? Gusto ko ng mas masarap na pakiramdam, hindi lang kaginhawahan. Iyan ay isang magandang tanong at ang sagot ay nagdadala sa atin sa isang makabagong therapy na non-invasive, suportado ng agham at orihinal na binuo para sa isang ganap na naiibang bagay. Ang sumunod na nangyari ay isa sa mga pinakakapanapanabik na tagumpay sa gynecology sa nakalipas na dekada. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 3. Low-intensity shockwave therapy list. Hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura ng pasyente kong si Francisca nang una kong ipaliwanag sa kanya ang shockwave therapy.
Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang 60s, kamakailan lamang nawalan ng asawa at nararamdaman ang nararamdaman ng maraming kababaihan sa yugtong iyon ng buhay, hindi nakikita o napapansin. Sinabi niya sa akin, De La Paz, hindi ko sinusubukang maging 20 ulit. Gusto ko lang maramdamang buhay ako. Nahihirapan siya sa nabawasang sensasyon pagkatuyo at kung ano ang inilarawan niya bilang isang pakiramdam ng pagkakahiwalay sa bahaging iyon ng kanyang katawan. Nang ipakilala ko ang Low-Intensity Shockwave Therapy o LISUTI, tumaas ang kanyang mga kilay. Parang science fiction naman yan, biro niya. Ngunit ang hindi niya alam, ang hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan ay ang therapy na ito ay tahimik na nagpapabago sa paraan ng pagtingin natin sa kalusugan ng ari at sexual na tissue sa mga nakatatandang kababaihan. Hindi lang ito totoo. Ito ay kahangahangang epektibo. Orihinal na ginamit upang durugin ang mga bato sa batok kidney stones. Ang shockwave therapy ay nag-evolve sa isang bagay na mas pino. Sa gynecology, gumagamit kami ng mas mababang intensity ng banayad na acoustic pulses na inihahatid sa clitoral at vaginal tissue. Ang mga sound wave na ito ay nagpapasigla sa angiogenesis na siyang pagbuo ng mga bagong daluyan ng dugo at tumutulong silang muling buhayin ang mga natutulog na nerve endings at tissue sa pamamagitan ng pagtaas ng daloy ng dugo. Sa madaling salita, tinutulungan ng LISUT ang katawan na pagalingin ang sarili nito mula sa loob. Para sa mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s, ito ay isang malaking pagbabago. Isa sa mga pinakamalaking hamon sa pagtanda ay hindi lamang ang pagluwag. Ito ay ang daloy ng dugo at paggana ng nerbiyos. Kung walang malusog na sirkulasyon, pumuro lang sensasyon at nababawasan ang natural na lubrikasyon. Ngunit kapag pinabuti mo ang daloy ng dugo, lahat ng iba pa ay nagiging mas madali. Gumaganda ang sensasyon, bumabalik ang lubrikasyon at ang tissue ay nagiging mas tumutugon at matatag. Ang ilang kababaihan ay nag-uulat pa na muling nakakaranas ng orgasm sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang malakas na emosyonal na tanda ng pisikal na pagpapanibago. Simple lang ang mga treatment. Karamihan sa mga session ay tumatagal ng 15 hanggang 20 minuto at ginagawa isang beses o 2 beses sa isang linggo, sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Walang sakit, walang downtime at walang operasyon. Ito ay isa sa iilang mga pamamaraan sa modernong medisina na kasing ganda ng pakiramdam sa emosyonal na aspeto tulad ng sa pisikal. Umupo ka lang mag-relax at hayaan ang teknolohiya na gawin kung ano ang nakalimutan ng gawin ng iyong katawan sa sarili nitong paraan. Nakakita ako ng mga babaeng umiiyak sa aking opisina pagkatapos ng kanilang huling session, hindi dahil sa mismong treatment, kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan nito, isang pagbabalik sa sarili, isang pagbabalik sa kasiyahan, isang pagbabalik sa posibilidad. Sa napakatagal na panahon, inakala nilang tapos na ang bahaging ito ng kanilang buhay. Ngunit hindi. Ito ay naghihintay lamang ng tamang uri ng pangangalaga. At habang ang LISWA ay isang pambihirang tool para sa pagpapanumbalik ng function at pagpapasigla ng sensasyon, may isa pang kritikal na piraso na hindi pa natin napag-uusapan, isang bagay na nagbibigay lakas sa bawat sistema sa inyong katawan mula sa enerhiya at mood hanggang sa sexual na kalusugan. Ito ay isang malakas na panloob na switch na nagsisimulang lumabo habang tayo ay tumatanda. Madalas nang hindi natin napapansin. Ngunit kung alam ninyo kung paano itong muling buksan, maaari nitong baguhin ng husto kung paano tumutugon ang inyong katawan, hindi lamang sa kwarto, kundi sa bawat aspeto ng inyong kalusugan. Pag-usapan natin kung ano ang nagpapatakbo dito, ang inyong mga hormones. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga pananaw na ito, sige, at i-type ang 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na narito kayo at nakikinig.
Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. 4. Pag-optimize ng balanse ng hormone sa natural na paraan. Nagkaroon na ako ng daan-daang pag-uusap sa mga nakatatandang kababaihan na pumupunta sa aking opisina, hindi nagrereklamo tungkol sa pagtatalik sa una, kundi nagsasabing, hindi ko na pumaramdaman ang sarili ko. Pinag-uusapan nila ang paggising na pagod pakiramdam na hindi gaanong ganado, mas balisa, at hindi gaanong konektado parehong emosyonal at pisikal sa kanilang sariling buhay. At isa sa mga unang bagay na tinitingnan ko sa mga kasong yon ay ang kanilang hormonal landscape. Ang mga hormone tulad ng estrogen ay hindi lamang para sa reproduksyon. Ito ay isang mapagkukunan ng sigla. Naaapektuhan ng estrogen ang lahat mula sa densidad ng buto at mood hanggang sa pagkalastiko ng balat at ang kalusugan at paggana ng vaginal tissue. Pagkatapos ng menopause, matarik ang pagbaba ng estrogen at ang mga epekto nito tulad ng pagkatuyo ng ari, pagnipis ng tissue at mababang libido ay madalas na banayad hanggang sa bigla na lang hindi na. Isa sa aking mga pasyente, isang 74 taong gulang na retiradong guro na nagngangalang Gracia, ay dumating na may mga alalahanin tungkol sa masakit na pagtatalik, mababang pagnanasa at pagkapagod. Ayaw niya ng systemic HRT. Gusto niyang malaman kung may kakayahan pa ang kanyang katawan na bumuti ang pakiramdam sa sarili nitong paraan. Ang sagot sa maraming kaso ay oo. Kailangan lang ng tamang suporta ng mga sistema ng katawan. Ngunit sa tamang mga pagbabago sa pamumuhay, maaari ninyong suportahan ang inyong hormonal environment at magsimulang maramdaman muli ang sigla sa paraang mahirap ilarawan hanggat hindi ninyo ito nararanasan. Nagsimula kami sa strength training, mga magaan na pabigat lang 3 beses sa isang linggo. Pagkatapos nilinis namin ang kanyang dieta, binawasan ang mga processed sugar at nagdagdag ng mga pagkaing mayaman sa phytoestrogens tulad ng flax seeds at soy. Tiniyak namin na nakakakuha siya ng buong 7 hanggang 8 oras na tulog at tinugunan ng kanyang mga antas ng vitamin D3. Sa loob ng 8 linggo, naramdaman niya ang isang malinaw na pagkakaiba. Ngunit mas mahalaga, nagbago ang kanyang buong kilos. Mas tuwid siyang tumayo, may enerhiya na muli sa kanyang boses at napansin niya ang mga pagbabago sa kanyang sensual na kalusugan, din mas kaunting pagkatuyo, mas maraming kaginhawahan at isang panibagong interes sa pagtatalik kasama ang kanyang partner. Kapag suportado ng hormones ang inyong katawan, ito ay nagiging mas tumutugon sa anumang teknik na ginagamit ninyo, maging ito man ay dilator Kegels o iba pang mga therapy. Inihahanda ng balancing hormones ang sistema. Mayroon ding emosyonal na bahagi sa lahat ng ito. Maraming kababaihan ang nakakaramdam ng hiya sa mga pagbabagong ito na para bang may nagawa silang mali, isang personal na pagkukulang. Ngunit ang pagtanda ay hindi isang kabiguan. Ito ay isang pagbabago. At sa tamang diskarte, maaari kayong bumalik. Maaari ninyong bawiin hindi lamang ang nawala sa inyo, kundi madalas ay matuklasan ang isang bersyon ng inyong sarili na hindi ninyo alam na naroon pa pala. Siyempre, ang ilang kababaihan ay makikinabang sa localized o systemic hormone therapy at iyan ay isang talakayan na karapat-dapat gawin kasama ang inyong doktor. Ngunit sa aking karanasan, karamihan sa mga kababaihan ay maaaring makamit ang kapansin-pansing mga pagpapabuti sa natural na paraan ng walang gamot, basta't handa silang magpakita para sa kanilang sarili ng may kaunting pagiging pare-pareho at paniniwala na posible pa rin ang pagbabago. Ngunit ngayong natugunan na natin ang mga hormones, ang panloob na makina, oras na para tuklasin ang isang bagay na madalas na hindi napapansin, ang mismong kalusugan ng vaginal tissue. May mga tiyak na non-systemic na paggamot na direktang makakapagpabata sa maselang lugar na ito na ginagawa itong mas matatag, may lubrikasyon at komportable. At ang pinakamagandang bahagi, ang mga ito ay lubos na ligtas at madaling gamitin. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano. 5.
mga localized topical therapies. Naaalala ko ang sandaling iyon ng malinaw. Kausap ko ang isang babae sa huling bahagi ng kanyang 60s, isang babaeng nagngangalang Belen na kagagaling lang mula sa cancer sa suso. Tahimik siyang nakaupo sa tapat ko sa simula at pagkatapos ay nagsalita. Pakiramdam ko nawalan ako ng isang bahagi ng aking pagkababae. Lahat ay parang tuyo at marupok doon sa ibaba. Umiinom siya ng mga gamot na pumipigil sa kanya na gumamit ng systemic hormones at pakiramdam niya ay naubusan na siya ng mga option. Ang pag-uusap na yon ay nanatili sa akin dahil binigyang diin nito kung gaano karaming kababaihan ang nangangailangan ng mga solusyon na direktang gumagana kung nasaan ang problema nang hindi naaapektuhan ang natitirang bahagi ng katawan. Kailangan nila ng tiyak na lunas para sa vaginal atrophy, ang pagnipis pagkatuyo at pamamaga ng mga pader ng ari dahil sa kakulangan ng estrogen. Dito nagiging isang ganap na sandalan ang mga localized topical therapies. Ang mga ito ay ligtas, epektibo at nakapagpapabago. Hindi ito mga systemic na tableta. Ang mga ito ay low-dose estrogen creams, vaginal tablets o mga flexible na singsing na direktang inilalagay sa ari. Naghahatid sila ng napakaliit na halaga ng estrogen mismo sa tissue na nangangailangan nito na nagpapanumbalik ng kahalumigmigan, pagkalastiko at kapal. Dahil napakababa ng dosis at hindi ito gaanong nasisipsip sa daluyan ng dugo, itinuturing itong ligtas para sa maraming kababaihan na hindi maaaring uminom ng tradisyonal na HRT kabilang ang maraming mga nakaligtas sa cancer. Ang mga resulta ay maaaring magbago ng buhay. Ang mga therapy na ito ay hindi lamang tinatakpan ang problema gamit ang isang pampadulas. Tinutulungan nilang baligtarin ang mga pinagbabatayan na pagbabago sa tissue. Sa loob ng ilang linggo ng paggamit, nag-uulat ang mga kababaihan ng makabuluhang pagbawas sa pagkatuyo, pangangati at sakit. Habang nakikipagtalik, ang tissue ay nagiging mas malusog, mas matatag at mas bata. Para sa marami ito, ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-iwas sa pagtatalik at masayang pagtanggap muli dito. Isa sa aking mga pasyente, isang 70 taong gulang na byuda na nagngangalang Rebecca, ay nagsimulang gumamit ng low-dose estrogen cream. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik siya para sa isang regular na check-up at sinabi sa akin ang isang bagay na nagpangiti sa aming dalawa. Komportable na po ulit ako sa sarili kong balat, sabi niya. Wala akong relasyon ngayon, pero ang pakiramdam lang na malusog doon sa ibaba. Ito'y isang pribadong tagumpay. Nagpapadama ito sa akin na ako'y buo. Iyan ang ganda ng localized therapy. Ito ay isang maingat personal na pagkilos ng pangangalaga sa sarili na nagpapanumbalik hindi lamang ng tissue kundi pati na rin ng dignidad. At kapag iniisip ninyong nagawa na ninyo ang lahat sa mga kalamnandaloy ng dugo at hormones, may isa pang layer dito, isa na hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan. Hindi ito nagsisimula sa inyong katawan. Nagsisimula ito sa inyong mga gawi, sa inyong pang-araw-araw na mga pagpili sa paraan ng inyong pagtulog, pagkain, pagkilos, at paghinga. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pag-unlock lamang sa isa sa mga hindi napapansing salik na ito ay hindi lamang makakapagpabuti sa inyong kalusugan, kundi makakapagpalakas din ng husto sa inyong mga resulta mula sa lahat ng iba pang mga pamamaraan. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 6. Mga salik sa pamumuhay. Pagtulog, dieta at kalusugan ng puso. Minsan ay may pasyente ako sa unang bahagi ng kanyang 60s, isang babaeng nagngangalang Teresa na dumating na bigo. Dradela Paz, sabi niya. Nasubukan ko na po ang lahat, ang Kegels, ang mga cream, kahit ang mga dilator na inirekomenda ninyo. Medyo bumuti ang pakiramdam ko pero parang walang gaanong nagbabago sa sensasyon. Ginagawa niya ang lahat ng tamang bagay sa papel, ngunit mayroong hindi tumutugma. Kaya tinanong ko siya ng isang simpleng tanong, "Kumusta po ang tulog ninyo?" Natigilan siya
Napakasama po na pag-amin niya. Swerte na kung makakuha ako ng sick oras sa isang gabi. Ang isang sagot na yon ay nagbukas ng isang pag-uusap na dapat nating gawin ng mas madalas tungkol sa kung paano ang inyong pamumuhay ay maaring tumutulong o tahimik na sumisira sa lahat ng inyong pag-unlad. Ang pagtulog, dieta at kalusugan ng puso ay maaaring hindi kasing exciting pakinggan tulad ng mga bagong therapy o advanced na technique, ngunit bumubuo sila ng mismong pundasyon ng kakayahan ng inyong katawan na tumugon sa anumang pamamaraan para sa kalusugan ng kababaihan. Nakakita na ako ng mga kababaihan na tumama sa isang plato, hindi dahil nabigo ang pamamaraan, kundi dahil ang kanilang mga katawan ay simpleng pagod na mamaga o nabibigatan para gumaling mag-regenerate o tumugon. Magsimula tayo sa pagtulog. Hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan na ginagawa ng inyong katawan ang pinakamahalagang gawain sa pag-aayos nito sa panahon ng mahimbing na pagtulog-pagbalanse ng mga hormone tulad ng cortisol at pagsuporta sa kalusugan ng nerbiyos. Ang mga prosesong ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng vaginal tissue libido at natural na enerhiya. Kung walang kalidad na pahinga, tumataas ang inyong mga stress hormones, sumisikip ang mga daluyan ng dugo at nakukompromiso ang kakayahan ng inyong katawan na gumaling at makaramdam ng kasiyahan. Isang pasyente, isang retiradong nurse na nagngangalang Paulina ang nagsimulang unahin ang sitam hanggang 8 oras ng walang patid na pagtulog bawat gabi. Sa loob ng isang buwan, nag-ulat siya ng mas maraming natural na lubrikasyon at mas kapansin-pansing mga pagpapabuti mula sa parehong mga ehersisyo ng Kegel na hindi niya matagumpay na ginagawa noon. Hindi iyon isang pagkakataon. Iyon ay biology. Sunod ay ang dieta. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang pamamaga o inflammation ay maaring maging isang talamak na issue na nakakaapekto sa lahat mula sa ating mga kasukasuan hanggang sa ating kalusugan sa ugat. Ang isang dieta na mataas sa asukal at mga processed food ay nagpapasiklab sa pamamaga, habang ang isang dieta na mayaman sa mga madahong gulay, malusog na taba tulad ng abukado at langis ng oliba at mga antioxidant ay nakakatulong na pakalmahin ito. Direktang naaapektuhan nito ang daloy ng dugo sa pelvic region. Ang kinakain ninyo ay literal na nakakatulong na bumuo ng mas malusog at mas tumutugon na tissue. May mga kababaihan akong nagsabi sa akin na ang simpleng paglilinis ng kanilang dieta ay nagbago hindi lamang sa kanilang antas ng enerhiya, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang makaramdam ng sensasyon na akala nila ay nawala na magpakailanman. At panghuli, ang kalusugan ng puso, ang pundasyon ng sexual na kasiyahan. Ang pagkasigla o arousal ay isang vascular event. Umaasa ito ng husto sa malusog na daloy ng dugo sa clitoris at ari. Kung ang inyong mga ugat ay barado, naninigas o namamaga, hindi mahalaga kung gaano karaming kegels ang gawin ninyo. Limitado ang inyong mga resulta. Ang paglalakad lang ng 30 minuto sa isang araw, pagsasayaw, paglangoy o pagtigil sa paninigarilyo ay maaring magbalik ng buhay sa inyong sirkulasyon. Isang babae sa huling bahagi ng kanyang 60s ang nagsabi sa akin, hindi ko inakala na ang paglalakad ng ilang kilometro sa isang araw ay may magagawa para sa aking libido, ngunit pagkatapos ng 3 buwan, pakiramdam ko ay isang bagong babae ako. Mas malinaw na isip, mas magandang enerhiya, at napansin din ng asawa ko. Maaaring mukhang maliit ang mga pagbabagong ito, ngunit kapag pinagsama-sama, lumilikha sila ng isang kapaligiran kung saan ang inyong katawan ay sa wakas handa ng magpabata, gumaling, tumugon, at marahil ang pinakamahalaga, maniwala muli. Ngunit lahat ng agham sa mundo ay hindi kayang ihanda kayo para sa panghuli at marahil ang pinakamahalagang piraso ng puzzle. Dahil ang huling salik na ito ay hindi nakatira sa inyong katawan. Nakatira ito sa inyong kaisipan, sa inyong mga relasyon, at sa paraan ng pagtingin ninyo sa inyong sarili bilang isang babae. Ito ay isang bagay
na walang cream o aparato ang makapagbibigay, ngunit sa sandaling ma-access ninyo ito, lahat ng iba pa ay magsisimulang magbago. Hayaan ninyong ibahagi ko ang aking natutunan. 7. Psikolohikal na pagpapalakas at komunikasyon sa partner. Isang babae sa kanyang 70s na nagngangalang Aurora ang nagsabi sa akin ng isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Sabi niya, "Dura de la Paz, kaya ko pa pong tiisin ang mga pisikal na pagbabago, ang mga kulubot, ang pagbagal, kahit ang mga puting buhok. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang epekto nito sa pagtingin ko sa aking sarili. Tumigil akong maramdaman na ako'y isang babae." Ang tahimik na pag-amin na yon ay tumimos sa akin ng malalim dahil sa lahat ng aking mga taon bilang isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan. Nakita ko ang katotohanan ito na paulit-ulit na nangyayari. Kung ano ang nangyayari sa inyong isip at sa inyong puso ay may kasing halagang papel sa inyong sexual na kalusugan tulad ng anumang nangyayari sa inyong katawan. Iyon ang dahilan kung bakit ang huling pamamaraan na ito, ang psikolohikal na pagpapalakas at komunikasyon sa partner, ay maaring ang pinakanakapagpapabago sa lahat. Ang mga kababaihan na nakakamit ng pinakamalaking pag-unlad, ang mga tunay na nakakaramdam ng katuparan, ay hindi lamang ginagawa ang mga ehersisyo o gumagamit ng mga cream. Muli silang kumokonekta sa kung sino sila at sa mga taong mahal nila. Nagsisimula silang baguhin ang kanilang salaysay mula sa may mali sa akin, patungo sa ako pa rin ang may kontrol sa aking kwento. Para sa maraming kababaihan na higit sa aminapang bahaging ito ng buhay ay maaring maging malungkot. Maaring nakaranas kayo ng pagkawala, pagbabago, o ang banayad na paglaho ng pagiging malapit. Ang katahimikan na madalas na bumabalot sa sexual na kalusugan ng kababaihan ay lalo lamang itong pinalalala. Ngunit kapag nagsimula kayong magsalita, pangalanan kung ano ang inyong nararamdaman sa inyong partner, isang malapit na kaibigan, o kahit isang profesional, may isang malakas na bagay na nangyayari. Inaalis ninyo ang hiya mula sa kadiliman at pinapalitan ito ng intensyon ng kalinawan ng pag-asa. Isa sa aking mga pasyente, isang babaeng 35 taon ng kasal, ay dumating na nahihirapan sa parehong kumpiyansa at komunikasyon. Maikli ang kanyang mga salita at dala niya ang sarili na may isang uri ng tahimik na pagtanggap. Ngunit pagkatapos, simula ng ilan sa mga therapy na napag-usapan natin, hinikayat ko siyang umupo kasama ang kanyang asawa at simpleng ibahagi kung nasaan siya, kung ano ang sinusubukan niyang pagbutihin at bakit. Bumalik siya pagkaraan ng isang buwan na may luha sa kanyang mga mata. "Doc," sabi niya, akala ko mahihiya siya o iisipin niyang nagrereklamo ako. Pero tumingin siya sa akin at sinabing, "Salamat at sinabi mo sa akin." Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na talagang napag-usapan namin ang tungkol sa amin. Ang ganoong uri ng katapatan ay nakapagpapagaling. Hindi lamang nito pinapatibay ang mga relasyon, pinapatibay nito ang inyong pagkakakilanlan. Dahil kapag nagbukas kayo, lumilikha kayo ng isang espasyo kung saan ang paglago ay nagiging emosyonal, hindi lamang pisikal. Nagbabago kayo mula sa pag-arte, patungo sa pagkonekta, mula sa pagtatago, patungo sa paggaling. Ito ang tinatawag kong panloob na pagkakatugma, ang mental at emosyonal na puwersa na humihila sa inyo pasulong kapag ang disiplina lamang ay nagsisimula ng manghina. Nagpapaalala ito sa inyo na ang inyong paglalakbay sa kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na sensasyon. Ito ay tungkol sa kumpiyansa, pagiging malapit at kalayaan na mabuhay ng walang bigat ng katahimikan. At heto ang sikreto na hindi naririnig ng karamihan sa mga kababaihan. Kapag pinalakas ninyo ang inyong isip at puso, sumusunod ang inyong katawan. Naglalakad kayo ng iba, humihinga kayo ng iba, at ang inyong mga resulta mula sa ibang mga pamamaraan ay lumalakas.
Hindi dahil mas nagsikap kayo, kundi dahil nagsimula kayong maniwala muli. Ngayon, marami tayong napag-usapan 7 pamamaraan. Bawat isa ay suportado ng agham at hinubog ng mga tunay na karanasan. Ngunit bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang isang bagay na nagbubuklod sa lahat ng ito, isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng paglakad sa tabi ng mga kababaihan sa mismong paglalakbay na ito. Dahil kung iniisip ninyo na ito ay tungkol lamang sa pisikal na pagbabago, baka hindi ninyo nakikita ang mas malaking larawan. Pag-usapan natin kung ano talaga ang kahulugan ng lahat ng ito at kung saan tayo pupunta mula rito. Konklusyon, ilang taon na ang nakalilipas isang babae. Sa huling bahagi ng kanyang 60s, tatawagin natin siyang Beatrice, ay tahimik na nakaupo sa tapat ko sa isang follow-up visit. Dumating siya sa akin ilang buwan na, ang nakalipas na bagsak ang loob, hindi konektado sa kanyang katawan, hindi sigurado sa kanyang hinaharap, at hindi sigurado kung may punto pa bang subukang magbago. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. Ngumiti siya, umupo ng medyo tuwid at nagsabi, "Hindi ko akalain na makakarating ako rito. Hindi na ako 20 pero pakiramdam ko'y masigla ako. Pakiramdam ko'y ako ang sarili ko. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang trabahong ito. Hindi lamang para sa mga resulta sa isang chart, kundi para sa mga sandali kung kailan binabawi ng isang babae ang isang bagay na akala niya ay nawala na sa kanya ng tuluyan." Sa ating pagsasama rito, tinalakay natin ang 7 makapangyarihan at suportado ng agham na paraan upang mapabuti ang inyong sensual na buhay, hindi sa pamamagitan ng mga shortcut o operasyon, kundi sa pamamagitan ng tunay at pangmatagalang mga pagbabago na nakaugat sa biyolohiya, pag-uugali at paniniwala. Mula sa mga ehersisyo sa pelvic floor at vaginal dilators hanggang sa shockwave therapy at pagbalanse ng inyong mga hormones, mayroon na kayong gabay. Natutunan ninyo kung paano ang paggamit ng mga tiyak na therapy at paggawa ng mga simpleng pagbabago sa pamumuhay sa inyong pagtulog. Dieta at kalusugan ng puso ay maaaring lumikha ng pundasyon para sa tunay na pag-unlad. At pinakamahalaga na pag-usapan natin ang kapangyarihan ng inyong sariling isip at ang kahalagahan ng pagbubukas sa mga mahal ninyo sa buhay. Heto po ang mahalagang aral sa buhay na nais kong makuha ninyo mula sa lahat ng ito. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa paghabol sa isang mas batang bersyon ng inyong sarili. Ito ay tungkol sa ganap na pagyakap sa kung sino kayong babae sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa paggalang sa buhay na inyong pinagdaanan at pagkakaroon ng lakas ng loob na patuloy na magpakita para sa inyong sarili araw-araw. Ang inyong katawan ay isang salamin ng inyong kwento at mayroon pa rin kayong kapangyarihan na isulat ang susunod na kabanata. Ang mga maliit at pare-parehong pagsisikap na ginagawa ninyo para sa inyong kalusugan ay umaalingaw-ngaw sa bawat ibang bahagi ng inyong buhay na nagtatayo hindi lamang ng pisikal na katatagan, kundi ng isang malalim at hindi matitinag na kumpiyansa. Hindi pa huli ang lahat, ni malapit man. May kakayahan pa rin ang inyong katawan, matalas pa rin ang inyong isip, at buhay pa rin ang inyong puso sa pagnanais na lumago, kumonekta, at maging ipinagmamalaki ang babaeng kayo. Ang mga pamamaraang ito ay hindi lamang para sa mga mas batang babae. Ito ay para sa inyo, ang babaeng nakaranas ng mga bagyo, nagdala ng mga responsibilidad, namuhay ng isang buong buhay, at ngayon ay nararapat na mabuhay ng buo sa kanyang sariling katawan muli. Oo, nangangailangan ito ng oras. Oo, nangangailangan ito ng pagsisikap. Ngunit anong bagay na may halaga ang hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan ninyo lang magsimula. Pumili ng isang paraan. Magsimula doon. Pagkatapos ay dagdagan ito. Sa bawat maliit na desisyon na gawin ng inyong kegels, maglakad, matulog ng mas mahusay, makipag-usap, ng tapat sa inyong partner, sumusulong kayo. At ang mga pisikal na pagbabagong iyon
Darating sila dahan-dahan ngunit tiyak. Ngunit sa daan baka makahanap kayo ng isang bagay na mas dakila pa, hindi lamang isang pisikal na pagbabago, kundi isang pagbabalik sa presensya layunin at ang uri ng kapangyarihan na hindi masusukat o makikita. Hindi lang ito tungkol sa inyong katawan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong kwento. At nagsisimula ito ngayon. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa inyo, huwag ninyo itong sarilinin. Mangyaring mag-subscribe po kayo upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na talakayan sa kalusugan na tulad nito. Ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan kapatid o sino man sa inyong buhay na maaring kailangang marinig na hindi pa huli ang lahat para bawiin ang kontrol. At ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung alin sa 7 pamamaraan ang iniisip ninyong simulan o kung ano pa ang inyong mga katanungan. Mahalaga po ang inyong boses dito. Higit pa ito sa isang artikulo. Ito ay isang komunidad ng mga kababaihan na sumusuporta sa isa't isa. Sabay-sabay tayong lumago, isang tapat na pag-uusap sa bawat pagkakataon.